Bagong pinatupad na rule ng NBA parang ginawa kay Jokic. Green nagkalat sa practice, Kantsaw ang inabot kay Jordan Poole at Al Horford nawawalan na ng gana sa sitwasyon ni Kuminga. Patuloy na pinapatibay ng Denver Nuggets superstar center na si Nikola Jokic ang kanyang sarili bilang pinakamahusay na manlalaro sa NBA sa nakalipas na 5 taon. Nagtapos si Jokic sa pangalawa ng MVP voting sa bawat isa sa nakaraang 5 season, ngunit ang Serbian big man ay isang hindi pangkaraniwang superstar. Siyempre, ang pinakamadalas na binabanggit tungkol kay Jokic ay tila wala siyang masyadong passion sa kanyang NBA career. Si Jokic ay maituturing na isa sa 20 pinakamahuhusay na manlalaro na nakita ng NBA at tila wala siyang pakialam. Ang isang magandang bagay para sa Nuggets sa pagkakaroon ng superstar na may mindset na katulad ni Jokic ay nakatuon lamang siya sa panalo at hindi iniisip ang kanyang stats. Kahit pa isa siya sa pinakamahusay na statistical players sa kasaysayan. Bagong NBA rule, tulong kay Jokic. Dahil hindi iniintindi ni Jokic kung anong numero ang napupunta sa kanyang stat sheet, madalas niyang nasisira ang kanyang shooting percentage sa pamamagitan ng mga full court heaves sa dulo ng mga quarters. Gayunpaman, mababago ito dahil sa pinakabagong NBA rule. Iniulat ni Shams Charania ng ESPN nitong Huwebes na ipinatutupad ng NBA ang bagong panuntunan kung saan ang mga mintis na end-of-period heaves ay bibilangin bilang missed field goal attempt ng koponan, hindi ng manlalaro. Hindi na makakaapekto sa individual percentages ng mga manlalaro ang mga malalayong shots. Si Jokic ang naging pinakaaktibong heaver sa NBA, nanguna sa liga na may 22 end-of-period heaves noong nakaraang season. Ang kanyang 22 heave attempts ang nagtakda ng bagong record sa NBA para sa pinakamarami sa isang season at nakapagpasok siya ng 2 rito. May ilang NBA stars na tumanggi sa pagkakataong magbitaw ng end-of-period heave dahil ayaw nilang makaapekto ito sa kanilang shooting percentages, ngunit si Jokic ay hindi kailanman natakot sa maliit na tsansang makapagdagdag ng 3 puntos para sa kanyang koponan. Noong nakaraang season, isa lamang si Jokic sa 3 manlalaro na nagtangkang 10 o higit pang heaves. Sumunod sa kanya sina Mikal Bridges 12 at Anthony Edwards 10. Siyempre, hindi iniintindi ni Jokic ang kanyang stats, kaya malamang hindi niya rin gaanong papansinin ang pagbabagong ito sa rules. Ngunit tiyak na may ilang NBA stars diyan na mas madalas nang susubukan ang mga malalayong shooting. Ano sa tingin nyo sa bagong rule na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, magpakailanman na magkakabit ang pangalan ni na Jordan Poole at Draymond Green, ngunit hindi para sa dahilan na inaasahan sana ng alinman sa kanila. Sikat na sinuntok ni Green si Poole sa isang ensayo ng Golden State Warriors at hindi na tuluyang nakabawi ang kanilang relasyon mula noon. Bagamat hindi pa rin nagsalita si Poole tungkol kay Green nitong mga huling panahon, may mga nagsasabing hindi pa siya nakaka-move on mula sa suntok pagkatapos ng laban ng Wizards at Warriors noong January 18, 2025, sinabi ni Poole na mahal niya ang karamihan sa mga tao roon. Nakarating iyon kay Green at nakakagulat na humingi siya ng paumanhin sa kanyang former teammate. Hindi nagtagal, bumalik si Green sa dati niyang asal. Tinawag niya si Poole na naghahanap lamang ng simpatya sa pamamagitan ng ganoong pahayag at idinagdag na hindi mo maaaring tawagin ang isang lalaki na blank at hindi masuntok. Nag-airball si Green ng ilang beses sa clip na yon at pati isang uncontested layup ay mintis pa. Hindi talaga ito magandang tingnan. Hindi pa rin ganap na malinaw kung ano ang mga nangyari bago sinuntok ni Green si Poole. Maraming chismis ang kumalat, tulad ng tungkol sa sinabi raw ni Poole na si Green ay isang mamahaling backpack lamang ni Stephen Curry. Ngunit hindi natin malalaman ng sigurado hanggat hindi magsasalita ng mas detalyado ang isa sa kanilang dalawa tungkol dito. At least inamin ni Green na nagkamali siya sa pagsuntok kay Poole. Sinabi niyang natututo pa rin siya kahit veterano na siya sa NBA noong panahong iyon. Magkasama pa ring naglaro bilang teammates sina Poole at Green sa 2022-23 season, ngunit naging awkward ito. Hindi na naging kasing husay ang guard sa court at ang Warriors bilang isang koponan ay nabigong maibalik ang mahika mula sa kanilang kampanya bilang kampyon. Ang reigning champions ay natanggal sa 2023 Conference Semifinals versus Los Angeles Lakers. Naramdaman ni Green na ang kanyang pagsuntok kay Poole ang sumira sa tsansa ng Warriors na maipagtanggol ang kanilang titulo at maaaring tama siya.
Tila naging hindi maiiwasan na kailangang maghiwalay ang isa sa dalawa sa off-season at ipinadala nila ang batang guard sa Wizards. Magiging interesante kung paano magpe-perform si Poole sa kanyang bagong kapaligiran. May ilang talento ang Pelicans, ngunit nakakadismaya ang naging mga season nila nitong mga nakaraang taon dahil sa iba't ibang dahilan. Si Poole ay tiyak na maghahangad na tulungan silang makagawa ng hakbang pasulong. Samantala, nananatili pa rin si Green sa Warriors at idineklara niyang sila ang magcha-champion sa susunod na season. Hindi pa sila nakakalapit sa titulo mula nang magkampiyon noong year 2022. At hindi rin sila kabilang sa mga paborito para sa susunod na season sa kasalukuyang kalagayan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod naman, ang Golden State Warriors ay ginugol ang summer na tila nakulong sa isang holding pattern. Ang deadlock kay Jonathan Kuminga ang nakatali sa kanilang cap sheet at iniwan silang nag-iisa na kuponan sa liga na wala pang ginagawang pirmahan. Isa itong sariling gawa na purgatorio. At ayon sa isang bagong ulat, kahit ang mga veterano na inaasahang sasali sa kuponan ay nagsisimula ng mainip. Iniulat ni Monte Poole ng NBC Sports Bay Area na si Al Horford at iba pang free agent targets ng Warriors ay tahimik na nakikiusap para sa kalinawan habang patuloy ang sagang ito. Tila nakahanda na ang mga deal. Naka-line up na sina Horford, DeAnthony Melton at Gary Payton. Si Malcolm Brogdon ay nananatili ring nasa radar. Pero Setyembre na, malapit na ang training camp at maaaring nauubos na ang pasensya. Simple lang ang hadlang. Ang restricted free agency ni Kuminga ang nag-lock up sa libro ng Golden State. Iniulat na inalok siya ng 2 taong kontrata na may team option. Si Kuminga, gayunpaman, ay tila mas interesado sa qualifying offer na magbibigay sa kanya ng kalayaan at magpapadala sa kanya sa unrestricted free agency sa susunod na summer. Ang pagkakaibang iyon ang naging kwento buong summer. At iyon ang pumigil sa Golden State na opisyal na makapirma ng kahit sino. Ang ibang restricted free agents sa liga ay halos lahat nakapagdesisyon na. Tinanggap ni Cam Thomas ang qualifying offer sa Brooklyn. Si Josh Giddey ay pumirma ng 4 na taong $100 milyong sa Chicago. Inaasahan namang babalik si Quentin Grimes sa Philadelphia kapag nakapag-clear ng salary ang Sixers. Samantala, nananatiling frozen ang Warriors, naghihintay ang kanilang mga veterano, naghihintay ang kanilang mga fans. Lahat ay naghihintay kay Kuminga. Hindi tulad ng Bulls o ng Sixers ang Golden State. Hindi sila nagbabalak para sa mga taon pa sa hinaharap. Sa presensya ni Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green, may average age na 36 na taon isa itong win now team. Bawat linggong nasa sayang ay mahalaga. Binanggit ni Poole na mismong ang mga free agents ay tumutulak na para sa kasagutan. Pumirma sila para sa pagkakataong lumaban para sa kampyonato sa Bay, hindi para maupo sa free agency purgatory habang patuloy na tumatakbo ang oras papuntang Oktubre. Papaubos na ang oras. Ang deadline para kay Kuminga na pirmahan ang kanyang qualifying offer ay Oktubre 1. Ibig sabihin, may ilang linggo na lang ang magkabilang panig para resolbahin ang sagang nagtagal buong summer. Hanggang doon, hindi makakausad ang Warriors. Sa ngayon, inaasahan pa rin na tatanggapin ni Kuminga ang qualifying offer. Doon lamang magkakaroon ng kalinawan ang Golden State upang mapirma sina Horford, Melton, Payton at posibleng si Brogdon. Ngunit hanggat hindi pa nakakapirma, walang kasiguraduhan. At sa patuloy na elite na paglalaro ni Curry, iyon ang tanging bagay na hindi kayang tiisin ng Golden State. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still